Hey guys! Today is September 6, 2019 and today's video guys is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko paano ako nakapaghanap ng trabaho dito sa Japan at paano ako natanggap. Iisa-isahin ko sa inyo ang rason bakit ako nakahanap ng trabaho at ano yung mga dapat mong i-prepare or ano yung mga dapat mong ihanda once na matanggap ka na sa trabaho. Okay, let's continue guys! Paano ba ako nakahanap ng trabaho at paano ako natanggap sa trabaho at ano yung mga dapat kong ihanda once na matanggap ako sa isang trabaho dito sa Japan as dependent visa. Sana po makatulong ito sa mga baguhan na katulad ko na pupunta dito sa Japan na walang idea kung ano yung gagawin. As same my situation, like I'm holding the dependent visa with my ex-spouse, so sana po makatulong ako sa inyo. Okay guys, so bago natin simulan ang aking video, balikan muna natin yung mga previous video ko about sa aking dependent visa at about sa pagkuha ko ng aking working permit. Yung aking resident permit dito, na-receive ko siya sa airport mismo. Sa immigration sa airport, binigay sa akin yon. Kaya nung nag-apply ako ng visa, tinanong nila kung saan yung airport ko, tinatanong nila kung ano yung arrival time at arrival date ko papunta dito sa Japan. So, for sure, dapat kapag nag-fill up ka ng form, dapat sure yung iyong airport na lalapagan. Kasi doon papatak, doon i-deliver or doon mo kukuhanin or doon naka-schedule yung iyong resident visa or resident permit dito sa Japan. So, yun na guys. Pagdating ko nga sa immigration, binigay na sa akin ang aking resident visa, which is this one. Yan. And dito sa likod guys ay wala ito dati. Wala itong working permit ko at wala din itong address na ito. Empty yan guys. So, paano ko ito nakuhang mga address, yung mga paano ko ito nakuha at paano ko siya nakuha. So guys, ang aking address, pumunta muna kami sa City Hall dito sa aming place. Pumunta ako sa City Hall para kumuha ng para palagyan siya ng address. So, para maging valid ang aking resident permit na 5 years. Yan. So, pagkapunta ko doon guys, so okay na siya. Meron na akong address, okay na siya. So, wala akong idea noon na akala ko pwede na akong mag-part-time. Okay lang akong mag-part-time. And then, nag-apply ako online. Nag-apply ako sa mga Facebook page na nakikita ko ng mga job fair, mga ganyan. So, isang agency na nagsabi sa akin na kasi kapag nag-apply ka doon, i-send mo yung CV mo and everything, yung mga tinatanong nila. And then also, yung resident permit mo dito sa Japan. And then, pinicture ko yung aking resident permit, front to back. And then, sabi nila, wala ka pong stamp from immigration na kung ilang oras ka pwedeng magtrabaho. So, before ka po mag-apply ng work, before ka po magpa-interview, kailangan mayroon siyang stamp na nakalagay dyan kung ilang oras ka pwedeng magtrabaho. So, that's why pumunta ako sa immigration, nilakad ko siya, and nag-request ako ng aking working permit. So, ang expected ko guys is mabayaran akong may babayaran ako around 8,000, 4,000, depende sa aking magiging sahod. But, nung pumunta na ako sa immigration, nag-apply ako, blah blah blah, and then, hindi naman nila ako pinakuha ng tax na babayaran ko. So, and napag-alaman ko na hindi na pala ako dapat magbayad kasi nga yung insurance ko is ano yun sa asawa ko, sa company ng asawa ko. So, asawa ko ang nagbabayad nun. So, it's okay. So, wala akong binayaran na kahit ano. And, pag ikaw naman is student yung visa mo, yun, may babayaran ka. Kasi, at the same time na nag-apply ako, tinanong ko yung katabi ko na student dito na taga Sri Lanka. And then, sabi ko sa kanya, bakit hindi ako pinagbayad? Tapos, sabi niya, hindi, okay lang na hindi ka magbayad kasi dependent ka lang dito. Kumbaga, hindi ka student. Kasi ang student nagbabayad, ikaw dependent. At yung dependent mo is ang nagbabayad ng lahat ng mga yung nag-sponsor mo, yung asawa ko. So, naintindihan ko na siya kung bakit hindi ako nagbayad. So, anyway guys, nakakuha na ako ng aking working permit and then nag-apply na ako and then noong September 1 guys, meron ditong job fair.
job fair. So, nagpunta ako dun sa job fair na yon with my husband. At the same time, meron din ako in-applyan sa online. At may mga interview, tapos hindi ako nakapasa kasi kailangan daw nila ng basic Nihongo. At least kaya mong mag-fill up ng application form, ng CV, na Japanese ang sulat ng pangalan mo. So, hindi ko kaya yon. So, fail ako sa mga in-applyan ko online. And then, yun na nga, nagpunta kami dun sa job fair nung September 1. And, maybe apat yung company na in-applyan ko, which is, construction. First table na pinuntahan ko is yung factory worker, which is hindi ako natanggap kasi kahit may tumulong sa aking Filipina doon na para translate yung sinasabi nung nag-i-interview na Japanese, hindi rin ako natanggap guys kasi nga unang-una another city sila tapos malayo dito sa place ko kaya hindi rin ako talaga natanggap kasi dito kasi guys ang pamasahe mo is sagot ng company yon. Kapag malayo ka, hindi nila pinapriority na ikaw ay tanggapin. So, mas pipiliin nila yung mas malapit doon sa company nila. And then also, ang requirements dito para matanggap ka sa trabaho, marunong kang mag-Nihongo at okay lang na wala kang experience. Sa pagkakaalam ko sa aking experience, ang unang-unang requirements dito sa Japan, kung gusto mo magtrabaho talaga na makakuha agad ng magtrabaho na madaming trabaho na parang ikaw pa yung pag-aagawa ng trabaho, kailangan marunong kang mag-Nihongo guys. Kung hindi ka marunong, wala ka. So, kailangan talaga marunong mag-Nihongo. At least basic, okay na yon. So, yun guys, hindi ako natanggap dun sa factory worker. Hindi ako natanggap dun sa first na in-applyan ko sa factory worker. And then, nag-move ako sa what is called that? Housekeeping. Nag-move ako sa housekeeping, nag-try ako doon. Ang nag-interview naman is English, so is okay. Iko-call ka na lang namin. Pero, nung nakita nila nga, yung station ko, yung place ko is malayo sa kanilang place. So, talagang, alam ko, naramdam ko na hindi ako matatanggap kasi noon pa lang na in-interview ako, sabi niya, malayo ka. So, hindi nila accept na malayo ako. At least, 30 minutes away from dun sa work, okay yun. Pero kapag more than that, hindi nila matatanggap. So, pipili sila ng mas malapit dun sa place nila. Anyway, guys, so, the third na nagpunta ako, third table na in-applyan ko is also housekeeping naman. Sa hotel naman siya, parang luxury hotel, ganyan. So, yung nag-i-interview, Japanese na naman, so hindi na naman kami nagkakaintindihan. So, sabi niya, malayo daw ako, and then they will call me back again. So, alam ko na hindi naman ako matatanggap. So, nawala na ako ng pag-asa, guys, na matanggap ako kasi nga hindi ako marunong talaga ng Nihongo kahit Niho, Neha. Hindi ako marunong, as in. So, ayun na. The last one, we're just walking, and then I talked with my husband, sabi ko, let's go home. I think hindi ako makakapasa sa mga ito kasi wala akong kaalam-alam na kahit na anong Nihongo. And then dun sa application form, kailangan pipilapan mo dun is Japanese also. Tapos, at least alam mong isulat yung pangalan mo na Nihongo. At least alam mong isulat yung pangalan mo sa Japanese. Kung hindi, mahirap guys. And then, ayun na, nakatayo lang kami doon, naaya ko na yung asawa ko, tapos may lumapit sa akin Pilipina, sabi ko, hindi, ganito pala, nakatayo lang kami doon, and then sabi ko, ang dami kasing pila sa McDonald's, sabi ko doon sa asawa ko, ano kaya, mag-apply kaya ako sa McDonald's? Sabi naman ng asawa ko, no, wag ka na mag-apply kasi unang-una, mahirap ang trabaho sa McDonald's. Kung ilang oras ka, yun ang nakatayo ka. Sabi ko, it's okay, wala naman sa akin yan, kayang-kaya ko yan, para naman hindi ako galing sa bundok, diba? So yun na guys, so nakatayo lang kami. May lumapit sa akin si ate, sabi niya, halika na, mag-apply ka dito. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ate, hindi ako matatanggap dyan kasi hindi ako marunong mag-Nihongo. Sabi ko, hi, Niho, wala akong alam na Nihongo. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, no, hindi, okay lang. Tumatanggap sila dito na kahit hindi ka marunong mag-Nihongo kasi sa McDonald's yan. So, hindi, itry mo lang. Let me ask, sabi niya. Tapos sabi niya, okay, saan ka ba nakatira? Sabi ko, malapit ako sa JR. Ang aking station is JR. Sabi ko gano'n. So, sabi niya, okay, just stay here. Sabi niya, no? Tapos pupunta
pupunta ako, tatanong ko kung meron silang available na place sa Shinagawa, sabi niya ganyan. So, yun, maya-maya, inantay ko siya, tapos maya-maya bumalik siya, tapos sabi niya, halika dito, meron sila. So, pumunta ako doon. Then, nakatayo ako, nakapila ako, kasi doon sa table, meron pang nakasalang na ini-interview. And then, nakatayo ako doon, may isang Pilipina na nakatayo, naghahantay din siya na interviewin siya. Tapos, kinausap ko siya. Sabi ko, nung nag-a-apply ka, sabi niya, oo, ganyan. Nagkausap kami. Tapos, mabait siya, guys. Kasi tinulungan niya ako ng sobra sa nung sinalang na kami dun sa interview. Hindi ako marunong kasi Japanese din yung hindi ako marunong. So, siya yung sumasagot, siya yung nagta-translate. Tapos, natuwa lang sa amin yung manager parang natuwa lang yung nag-interview sa amin kasi tinatanong niya kung magkakilala na kami o magkaibigan kami. Sabi nung Pilipina na na-meet ko, hindi, na dito lang kami nagkakilala. Pero kung mag-usap kami, parang kami magkaibigan na lang matagal, parang 1 taon na kami or more than a year na kaming magkasama. So, natuwa siya. So, yun, kahit hindi ako marunong, parang okay lang sa kanya. And then, pinapill up kami, ganyan. Tapos sabi niya, meron pang isang final interview which is tomorrow. Ano yung available time yung dalawa para ma-interview kayo. Sabi ganon. And then, yun nga, nagsabi kami na mga 3 o'clock, pwede kami. So, yun. I feel, nung that time na yun, parang magaan yung pakaramdam ko na sabi ko baka matanggap tayo dyan, sabi ko gano'n. Pero yun nga, yung Pilipina na yun, parang hindi niya rin gusto dun sa McDo kasi nga yun, walang mga benefit na makukuha siya, which is gusto niya sana ay sa caregiver. Kasi ang caregiver, malaki ang sahod, plus may mga benefits siyang makukuha. Pero parang nakukonsensya nga ako, parang sabi ko, wag ka muna pumunta doon, dito ka muna para may kasama ako. So, gano'n. Tapos pumayag naman siya. So, ngayon guys, bumalik na kami kinabukas. Stress, nandun na kami. Tapos, in-interview kami. At tapos, yung time na yun, akala namin may exam pa, mga ganyan. Wala na pala. Tapos, biglang sabi na lang nung okay, mag-start na kayo sa Lunes. Kuhanin nyo to. Which is, ang requirements ay yung passport, yung resident permit, tapos yung bank account, tapos meron kang pangalan mo na stamp. So, yun, pinasinukatan na kami, anong sukat ng sapatos mo, anong size mo. Mag-start na kami sa Monday, guys. So, yun na nga, guys. Ano yung mga kailangan mong, kapag natanggap ka sa trabaho dito, ano yung mga dapat mong ihanda? Siyempre, meron ka na ng passport mo, meron ka ng ganito, ID, plus, kailangan mo, guys, na meron ka ditong bank account sa Japan. Bank account, tapos yung stamp ng name mo. Ito siya, guys, maliit lang yung pinili ko, tapos ang nakalagay dyan sa ilalim is AK. Annalyn Karakaya yan. So, may sausawa na isasawsaw mo siya, tapos igaganon mo siya, so pangalan mo, tapos sabay signature. So, ito ang importante, guys, na meron ka ganito, kasi pag papasok ka, gaganon mo lang siya, stamp mo lang, para ibig sabihin, sign in ka na doon sa work mo. And then, the bank account, yan. Kinabukasan din namin ito nakuha, bank account. Meron na ako ditong bank account. Yan, importante yan, guys, kasi yung sweldo mo, matik yan na isesend nila sa iyong bank account dito sa Japan. So, yun lang. Ang kailangan nilang nila is photocopy. Ibibigay ko namin yun sa Monday at mag-start na ako sa Monday, guys. Yan, sa McDonald's. Na guys, masaya naman ako kasi nagkatrabaho na ako kahit hindi naman nila sagot yung pamasahe ko papunta dito sa bahay. But, for the meantime, dito muna ako sa McDonald's para may experience na ako at least itatry ko lang. So, that's it for today's video and sana subaybayan nyo pa ako sa mga susunod ko mga upload na video para i-share ko sa inyo yung mga experience ko dito sa Japan. Kung sakaling kayo naman yung nasa situation ko is meron na kayong idea kung ano yung dapat nyo gawin. Thank you! Bye-bye! Have a nice day!